sabi nila, para kanino ba ang batas na nilikha? Ang batas nga ba ay para sa lahat o para lamang sa mga taong maraming pera? Tila ba ang batas natin ay bulag? Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Anumang oras mapapanood po ninyo itong ating programa. Muli po, nandito na naman po tayo upang talakayin ang mga mahalagang mga usapin dito po sa ating bansa. Pero bagong lahat, binabati muna po natin ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos, maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. Okay, syempre binabati din po natin maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama, at maging ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ito pong si Senador Rodante Marcoleta, no? Ito tungkol po sa kanyang naging pahayag o sa naging pahayag po niya tungkol po sa Kalayaan Island Group, no? So, na kung saan po ay umani po ng iba't ibang uri o samut-saring mga pagbatikos dahil po sa kanya pong mga naging pahayag dito, mga minamahal ko mga kababayan, no? Ang kanya pong pahayag ay nangyari po sa isang pagdinig po ng Commission on Appointment tungkol po sa pagpapatunay ng mga general ng Armed Forces of the Philippines na ang Kalayaan Island Group ay sa atin. Pero sa kabilang banda o sa kabila po nito mga kababayan, iminungkahi pa rin po ni Senador Rodante Marcoleta na baka mas mabuting i-give up na lamang po ang Kalayaan Island Group. So dahil nga po sa kanya pong naging salaysay, base din po sa kanya, dahil nga po daw ang kanyang rason ay dahil po daw ang Kalayaan Island ay nasa labas na daw ng Exclusive Economic Zone o ECZ ng Pilipinas. So dahil nga po sa kanyang naging pahayag o sa naging pahayag po ni Senador Rodante Marcoleta, mga minamahal ko mga kababayan, maging si Senador Pampilo Lacson po, mga minamahal ko mga kababayan, ay nagpahayag po ng kanyang pagkadismaya, reaksyon at pagbatiko sa naging pahayag po ni Marcoleta na i-give up na lamang po ang Kalayaan Island Group. So, isa sa naging pahayag po ni Senador Pampilo Lacson yung kanya pong pagsang-ayon na alisin ang mga pahayag ni Marcoleta mula po sa talaan ng Senado dahil maaari daw itong pahinain ang posisyon ng Pilipinas laban po sa mga pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. So dagdag pa po ni Senador Pampilo Lacson na kung isusuko daw ang Kalayaan Island Group ay para na rin daw isinuko natin ang buong Pilipinas. Dahil ayon po sa kanya, dyan daw sa sinasabing isla ay mayroon daw umiiral na tinatawag na lokal na pamamahala o pamamahala. May mga hospital, may mga paaralan at may mga residenteng Pilipino. So, kung hindi po ako nagkakamali, mga minamahal kong mga kababayan, maging si Attorney J. Batumbakal, Director po ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ng UP Law Center, itinuturing niyang hindi katanggap-tanggap at mapanganib sa pambansang seguridad ang mga naging pahayag ni Senador Marcoleta. Binanggit din po niya na ang mga desisyon tungkol po sa soberenya at mga karapatan ng soberenya ay dapat tratuhin sa pamamagitan daw ng diplomasya at sa pinakamataas na antas ng gobyerno. No? Sinabi rin po niya na ang mga pahayag ni Marcoleta ay nagpapakita lamang ng kawalan niya ng pangunawa sa mga pangunahing prinsipyo ng international na batas, lalo na po tungkol po sa mga zonang pandagat. Kung hindi rin po ako nagkakamali, mga minamahal ko mga kababayan,
maging si Commodore J. Tariela, tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard para po sa West Philippine Sea, ay nagpahayag din ng pagkadismaya sa mga pahayag ni Marcoleta. Ayon po kay Commodore J. Tariela, labis na nakakabahala na ang isang halal ng opisyal ng Pilipinas ay tila binababaan ang kahalagahan po ng posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At kung tama po ako, pagkatapos po ang pahayag ni Tariela, inimbitahan po niya si Senador Marcoleta na sumali sa isang flight ng Maritime Domain Awareness patungong Kalayaan Island Group para makita mismo ni Senador Marcoleta ang mga komunidad ng mga Pilipino doon. No? At hindi pa, kung tama din po ako, ito pa, dahil nga po sa naging pahayag ni Marcoleta, maging si Vice Mayor MP Albaida ng Kalayaan, Palawan, ay nagpahayag po ng kanyang saloobin at reaksyon tungkol po sa naging pahayag ni Marcoleta. Ayon po kay Albaida, ipaglalaban daw niya ang isang resolusyon sa Sangguniang Bayan ng Kalayaan para alisin ang mga pahayag ni Marcoleta mula po sa talaan ng Senado dahil ang mga residente ng isla ay na-open sa mga sinabi po ni Senador Marcoleta. Kasabay po nito, mga minamahal ko mga kababayan, maging ang mga mamamayan ng Kalayaan Group ay nagpahayag din ng kanilang matinding pagtutol sa mga naging pahayag po ni Senador Marcoleta. Para po sa kanila, ang naging pahayag po ni Marcoleta ay labis na nagbigay sakit sa kanila pong mga damdamin. At para sa kanila, tila hindi binibigyang pansin ni Senador Marcoleta ang kanilang mga karapatan. Binanggit din po nila na ang mga isla o mga isla ay hindi lamang po basta-basta bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, kundi tahanan din daw ito ng mga pamilyang naninirahan doon sa loob po ng napakaraming dekada. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nakita nyo na? Lalong-lalo na kayo mga DDS, nakita nyo na? Sa umpisa pa lang mga kababayan, para po sa akin, alam ko na wala pong gagawing tama si Senador Marcoleta dyan sa Senado. Saan ka nakakita sa kasaysayan ng Pilipinas na may isang senador na naghayag ng katulad ng ipinahayag po ni Senador Marcoleta? Sige nga, simula na nagkaroon tayo ng presidente at senador sa Pilipinas, saan ka nakakita ng isang senador na nagsabi na yung isang bahagi ng ating pagmamayari ng bansang ito, ibigay na lang natin, i-give up na lang natin? Meron ba kayo naalala? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, kung nabubuhay lamang po si dating Senador Miriam Defensor sa kapanahunan ngayon, malamang mangangamote po o baka mangamot ng walang kate itong si Marcoleta kay Senador Miriam Defensor. Sa kanya po magiging tanong dito po kay Senador Marcoleta. Kilala niyo naman po siguro si Miriam Defensor. Sigurado, baka matanggal pa ng sa kakakamot nito, baka malimutan ni Marcoleta na yung wig niya sa ulo ay wala na. Di ba? Kung hindi naman, kung sakali pong sa kapanahunan ngayon ay nabubuhay pa po si Lapu-Lapu at si Andres Bonifacio, sa tingin ninyo, ano kaya ang maaaring gawin ni Lapu-Lapu at Andres Bonifacio dito po kay Marcoleta? Naiisip nyo ba yung naiisip ko? Naiisip nyo ba yung naiisip ko? Kung sakaling sa kapanahunan ngayon ay buhay pa si Lapu-Lapu at si Andres Bonifacio, ano kaya ang gagawin nila kay Marcoleta? Ako may naiisip ako pero hindi ko nasasabihin. So, marahil, isa sa mga sasabihin po o itatanong po ni Lapu-Lapu at Bonifacio dito po kay Marcoleta, sino ka? Sino ka?
para sabihin na i-give up ng ganun-ganun na lamang ang ilang mga bahagi ng bansang ito na kasama naming ipinaglaban kapalit ng aming mga buhay. Malamang yan ang sasabihin talaga ni Lapu-Lapu at ni Bonifacio. Sino ka, Marcoleta? Sino ka, Marcoleta, para magsalita na para bagang ikaw ang nagmamay-ari, na para bagang ikaw ang gumawa ng Pilipinas? Nasasabihin mong i-give up. Nasaan ka ng mga panahon na ipinaglalaban namin ito? Pero ano sa tingin ninyo? Sa tingin ninyo, ano kayang isasagot ni Marcoleta kay Lapu-Lapu at kay Bonifacio? Ha? Pero sa tingin ko, mukhang hindi nabibigyan ni Lapu-Lapu at Bonifacio ng pagkakataon po na sumagot pa. Ha? Sumagot pa itong si Marcoleta. Dahil natitiyak ko, na ang taong katulad ni Marcoleta na mas binibigyang halaga ang interes ng ibang bansa na nananako po sa ating teritoryo, ay bibigyan po agad ng karapatang parusa ni Lapu-Lapu at Andres Bonifacio. Para nang sa ganon ay hindi na po tularan ng ibang mga senador na nababayaran o natuturuan o nagiging kasangkapan ng mga bansang nananakop sa ating sariling bayan. Diba? Alam nyo, para po sa akin, tila napasukan po tayo ng isang senador na magiging tagapagtanggol po ng bansang China. Parang ang lumalabas po nito, mga kababayan, ang nagpapasweldo po kay Marcoleta, ang bansang ito o tayong mga Pilipino. Pero ang kanya pong pinaglilingkuran ay ang bansang China. Hindi lang yon para po sa akin. Para po sa akin, mga kababayan, tila nagmumukha po tayong katawa-tawa sa harap po ng bansang China. Bakit kanyo? Mantakin mo, senador mismo ng Pilipinas ang katuwang ng bansang China sa kanilang pananakop sa teritoryong hindi naman talaga sa kanila. Naiisip nyo ba yun? Kayo mga DDS, naiisip nyo ba yun? Tingnan nyo ang ginawa ninyo. Nagluklok kayo ng isang tao na katuwang ng bansang China. Alam nyo, sa totoo lang, duda ako sa mga nagiging galawan po ni Senador Marcoleta. Ewan ko lang kayo. Biro nyo, abogado naman siya. Edukado naman siya. Imposibleng hindi niya alam na ang tunay na nagmamay-ari ng Kalayaan Island Group ay ang Pilipinas. Maniniwala pa siguro ako kung wala siyang natapos. Nakita nyo naman, madalas gusto niya siya ang tama at siya lang ang marunong. Sa punto pong ito, tila parang sinasadya niya yata na kunwari hindi niya alam na ang Kalayaan Island Group ay tayo ang nagmamayari. Kitang-kita sa kanyang mga galawan. Kitang-kita sa kanyang mga salita at kilos na parang nagmamadali po siya na paalisin ang mga kababayan natin dyan po sa Kalayaan o Kalayaan Island Group. Wala ba kayong nahahalata? Wala ba kayong napapansin sa kanya? Wala ba kayong napapansin maging sa kanyang mga kilos o pananalita niya? Kung kayo walang napapansin, ako po meron. Ako po meron, maliwanag na maliwanag po. Sana mali po ang iniisip ko na baka ang nag-uutos sa kanya ay ang bansang China. At sana mali rin ang iniisip ko na baka nabayaran nitong si Senador Marcoleta ng bansang China, kaya ganun-ganun na lamang po ang kanyang pagsisikap na ibigay ang Kalayaan Island Group na pinamamahalaan po ng Pilipinas. O pinananahanan po ng ilan nating mga kababayan sa bansang ito. Biro mo, sabi niya, hindi daw sa atin ang Kalayaan Island Group. Malinaw na sinabi niya yun. Samantalang marami
ang magpapatunay na atin ang Kalayaan Island Group, mga minamahal ko mga kababayan. Kahit daanin pa natin sa history o sa legal na usapan o usapin, mga minamahal ko mga kababayan. Malinaw, sa kasaysayan o kasaysayan po ang ating pag-uusapan, mga minamahal ko mga kababayan. Hindi ako naniniwalang hindi niya alam to. Na noong 1987, itong Kalayaan Island Group na ito, na natuklasan po ni Tomas Gloma, isang Pilipinong negosyante at manlalakbay. Kung tama po ako, mga kababayan, noong 1956 ay kanya po itong inukupahan at pinahayag ang pagmamayari nito bilang free territory o freedom land, na inihayag niya sa buong mundo. Base po sa kasaysayan, ito recorded po ito, mga kababayan, recorded po ito. Noong 1974, ibinigay ni Tomas Gloma ang kanyang mga karapatan sa nasabing isla. Saan? Ibinigay ni Tomas Gloma ang kanyang mga karapatan sa nasabing isla. Saan? Ito, lilinawin natin. Walang iba kundi sa gobyerno ng Pilipinas. At noong 1978 ay formal na ginawang bahagi ng munisipalidad ng Palawan, sa pamamagitan ng Presidential Decree 1596. Kaya mula noong 1968, may mga Pilipinong naninirahan sa Kalayaan Island Group at mayroon nang gumaganang lokal na pamahalaan, paaralan at iba pang mga pasalidad. At dahil sa Presidential Decree 1596, noong 1978, inihayag ng ating gobyerno na ang Kalayaan Island Group ay bahagi na ng teritoryo ng Pilipinas batay sa kasaysayan, pangangailangan at epektibong pag-akupasyon at kontrol ayon sa international na batas. Ngayon, para maging legal at formal na maging bahagi ng Pilipinas ang Kalayaan Island Group, ayon sa Republic Act 9522 ng 2009, ipinagtibay ito para umayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS. At kinilala pa rin ang Kalayaan Island Group bilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas alinsunod sa regime of islands ng UNCLOS. At kung tama po ako, mga kababayan, mas naging matibay ang pagkilala na ang Kalayaan Island Group ay sa atin, sa atin ng Pilipinas, sakop ng Pilipinas, nung nagdesisyon po ang Permanent Court of Arbitration ng 2016. Bagamat hindi direktang binanggit na ang Kalayaan Island Group ay atin, tinanggihan nito ang mga pag-aangking ng China batay sa 9-dash line, na nagpapatibay ng legal na posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bukod dito, mga kababayan, ang international na batas ay kinilala ang discovery and effective occupation bilang paraan ng pagkuha ng teritoryo, at ito ang ginamit ng Pilipinas para sa Kalayaan Island Group. Malinaw po, mga kababayan. Ewan ko lang kung anong nakain nito ni Marcoleta. Ewan ko lang kung anong nakain niya. Pati yata yung anak niya sumasabay din sa kanya. Kaya mga kababayan, kagabi po meron po tayo nakausap ng mga DDS. Dismayado po sila. Bukang mali po yata yung kanilang pagboto. Kaya nga sabi ko sa mga DDS, papayag kayo? Tatanungin ko kayo, mga DDS, Luzon, Visayas, Mindanao, kung mayroong mga DDS dyan, makakaya ba na sikmura ninyo? O gusto nyo ba ang mungkahi ni Marcoleta? Na yung mga kababayan, yung pobre, na ilang dekada nang naninirahan sa Kalayaan Island Group,
ay papalayasin na lang ng ganun-ganon? Mga DDS, magsalita kayo. Simple lang yung tanong ko sa inyo, sang-ayon ba kayo sa senador ninyong si Marcoleta na yung mga kababayan natin sa Kalayaan Island Group ay palayasin sa sariling pagmamayari natin? Dito natin masusukat kung ano ang mas mahalaga sa mga DDS, ang kapwa nila Pilipino o yung ilan lamang mga politiko. Sige nga, pwede kayong magsalita, pwede kayong mag-comment. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Marami kasing uto-uto ngayon eh. Nadadaan sa yaman, nadadaan sa ganda, nadadaan sa kung ano. Di ba? Mga kababayan, ano na? Anong nasa isip natin? Dapat na bang paalisin sa pwesto si Marcoleta? Mukhang sa tingin ko, kung ako po tatanungin ninyo, ako lang masusunod, hindi dapat magkaroon ng pwesto yung isang senador dyan sa Senado na nagiging tagapagtanggol o nagiging tagapagsalita ng bansang China. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya duda tuloy ako na kaya siguro hindi mailabas o hindi masabi ni Marcoleta kung sino yung ilan sa mga nagpinan sa kanya kaya siya nanalo ng pagkasenador. Eh baka isa sa mga pinanser niya, alam niyo na, mahirap na magsalita dito. Diba? O pero ganun pa man, kay Senador Marcoleta, hindi ko po alam kung anong nakain mo. Hindi ko alam kung anong inaalmusal mo, tinatanghalian mo, hinahapunan mo, bakit naging ganon ang naging laman ng utak mo. At hindi ko rin alam kung ano na pag-usapan ninyo ng ambassador ng China, kasi kitang-kita doon sa mga video, sa mga picture na nakipagkita ka. Oh, alam niyo sa tuwing nakikipagkita yung ilang mga opisyal natin sa bansang China o sa mga leader ng China, may nangyayari pong pananakop eh. Alala nyo si Duterte, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pagkatapos siya makipag-usap kay Xi Jinping, abay katakot-takot at dami ng mga Chinese ang pumasok dito sa atin. Eh buti sana kung pumasok sila dito, nagbibigay sila ng kapanatagan sa mga Pilipino, hindi. Maliban na sinisira nila ang buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga sugal, bisyo, kahalayan, abay, nagiging lungga ito ng kanilang mga kalakalan sa droga. Diba? Kaya nga pinalayas ni PBBM mga yun dahil natuklasan ng PDEA, ng CIDG at ng iba pang mga ahensya ng ating bansa na walang ginagawang mabuti yung mga Chinong yan, yung mga Chinese na yan na pinapasok ng mga nakaraang administrasyon o nung nakaraang administrasyon mismo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte pa ang pinuno ng bansang ito. Eh ngayon naman, dito naman kay Senador Marcoleta, nakausap lang niya yung ambassador, abay, biglang para bagang ang dating parang si Marcoleta, pag tinitingnan ko si Marcoleta habang pinagtatanggol niya yung bansang China, tingin ko sa itsura niya parang matandang Chino eh. Ha? Pansin nyo? Eh dapat siguro imbestigahan si Marcoleta kung Pilipino ba talaga yan. Baka yan alias lang din yan. Yung Marcoleta, baka mamaya yung pilyodo pa naman yan nagsisimula sa C. Baka mamaya, yung Coleta dyan, dugtong na lang. Ang totoong apelyido niya, Ku. Diba? O, pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, patuloy po tayong antabay at magsasalita para po sa ating inang bayan. So, muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.